Hi everyone! So may mga nag-request na i-check ko daw tong si Bene loan app na under sa kay Wings of Integrity Lending. Sabi nila is low interest daw. 30 days, pwede siyang long-term bale at up to 30,000 pesos yung maaaring utangin dito. Huwag nyo munang i-download kasi if looks can be deceiving. Nako, isang example na tong si Bene Loan app. Bago nyo man siya i-download, kilalanin nyo muna guys. So, keep watching. Hello everybody! Welcome back to my channel. So, magsisimula tayo sa disclaimer. This video is not sponsored, of course. So, dinownload ko tong si Bene, hindi para i-promote, but para subukan dahil may mga gusto sa inyo na i-check ko daw kung okay siya o hindi. Well, luckily guys, itong si Bene is rehistrado po sa SEC at doon po yung pangalan niya sa list of recorded online lending platforms. Pero, it does not mean na okay siya. And ito yung first impression ko. Long term, yes. Installments, yes. Low interest, question mark siya guys. Kung tinatawag niyang interest yung service fee niya, then hindi ko rin masasabing okay. One thing's for sure, kakaltas siya. Yung in-approve niya sa akin is nasa 2,500 pesos. Pero hindi mo yung buo matatanggap. Ayoko sa mga ganong klaseng mga loan apps, yung advance na nagkakaltas ng something na yan. So sa 2,500 na in-offer sa akin, yung natanggap ko, hindi after 2 minutes like sinasabi niya ha, dun sa ano niya ha, sa screenshot niya, sabi niya 2 minutes daw kasi fast approval. Umabot ng 20 minutes, no? Niya, maaring may tumawag. Walang tumawag, pero inabot po siya ng 20 minutes. So, yun. Yung in-approve is 2,500. Yung na-receive is 1,750. And after 10 days, babayaran mo 2,000. So, para sa akin, walang silbi yung pa-installment if almost pag 10 days, medyo ano lang siya, mas mabuti lang siya kaysa sa ibang loan app sa 7. Pero 10 days doesn't really make a difference because 10 days, almost 100% na ng loan mo dapat pinayaran mo na. Tapos kumaltas na siya eh. Bawing-bawi na siya sa 10 days na yan. At parang gimmick na lang yung second tsaka third installment. Natag 250, 250. So, nasa inyo po kung uutang kayo dito o hindi, ha? Dapat kasi yung mga ganito pinag-iisipan. Responsible borrowers dapat tayo kasi ayaw natin ng sakit ng ulo, guys. So, prevention is always better than cure. Pero, guys, kung sakali na kahit na alam nyo na ganito siya, based sa pinakita ko sa inyo kung magkano yung service fee, magkano yung kakaltas, magkano yung babayaran mo sa 10 days. Hindi 7 days, 10 days. Then, nasa inyo yan kung magpuproceed na kayo. So, madadownload po siya sa Google Play Store because yun nga, rehistrado naman siya. At pag download mo, ipapakita niya sa iyo yung kanyang mga items sa cellphone mo na kanyang sisilipin. Pabilang na dun yung mga SMS, yung location, tapos yung yung IMEI ng cellphone mo. Grabe! Hingi po siya ng permission ma-access yung geolocation mo, saka lalabas to na up to 30,000 pesos daw yung pwede mong hiramin. Pero it doesn't really mean anything kasi walang loan app, magpapahiram sa'yo ng malaking amount kung kaka-register mo pa lang. Lagay ko na lang siya sa 30,000 pesos kahit na alam ko na mababa naman yung magiging offer niya. So, kunyari, pipili ka ng 90 tsaka 180. 180 or 90. Pero expected na yan na hindi yan magiging ganon. So, kinlik ko yung instantly apply, tapos hihingi po siya ng cellphone number. Tapos, bago mo maklik yung privacy policy na yan, bubungad tong privacy policy niya, kailangan mo yung scroll down para maklik mo yung I have read na yan. Tapos yun, i-click mo yung next. Pipindutin mo yung get code para makuha mong code saka ka mag-create ng password. So, pinagsabay niya yung paglagay ng code saka password. Tapos hindi siya strict sa password ha. Tsaka siya. Yun, i-click mo yung register at doon, meron na siyang dashboard. Sabi 12,000 daw, which doesn't really matter. Kahit na ibihin mo yan kasi expected na yan na mababa yung ipapaloan sa'yo. Yun, instantly apply yung i-click mo at doon na siya magpo-proceed sa paghingi ng mga information. Yung mga IDs pala guys na tinatanggap nyo is UMID, passport, TIN, driver's license, SSS, postal voters, PRC, GSIS, OWA, at kung anong meron ka, then just proceed as usual. Tsaka ilalagay mo yung number ng ID mo, yung birthday mo, at choose between male and female. Siyempre, alam nyo na yung sagot dyan. So, ilalagay nyo rin yung last name, yung first name, tsaka yung middle name bago nyo i-click yung next. Pagkatapos, ay ilalagay mo yung status, education, address mo, bali, email address. At ito yung ayaw ko sa mga loan apps na ganito ha. Yung humihingi ng social account. Pwede mo ilagay yung Facebook, Viber, WhatsApp, Skype,
Facebook. Yan, para ano yan? Anyway, hindi ka makakapag-proceed kung hindi mo yan binigay at bibigay. Tapos hihingi din siya ng second phone, bale. So next, hihingi na siya ng company information. So dapat maglagay ka ng company phone at company name. So walang skip-skip dyan. Kailangan mo talagang ibigay. Pagkatapos ay makakapag-click ka ng next. Hihingi po siya ng 5 contact reference. Pero yung 4, contact 4, tsaka contact 5, optional lang. Kaya 3 lang yung binigay ko. Which pipiliin mo sa phone book mo. Mag-facial recognition na siya, may instruction pa. So, dapat naka-erect daw yung cellphone. Kaya dapat ganon. Oo. Tapos, place face in the portrait frame. So, dapat yung mukha mo, fit na fit dun sa square. Kung tanggap niya yung pagmumukha mo, then lalabas yung success dyan. Tapos, meaning clear, yung pagkakuha ng picture. Tapos, yung sa baba is pipicturean mo yung ID mo. So, medyo strict siya ha. Kasi may 2 tries ka lang para makuha ng tama yung ID mo. Kasi kung medyo 2 beses ka na nag-try, blurred pa rin, ayun yung tanggapin, try again tomorrow ka na. So, yun siya. Maarte siya. Nakakatuwa to kasi bibigyan ka niya ng 4 na pagpipilian. Benny D, Benny C, Benny A, and Benny B. Ayun. Parang nagra-rap. Parang nagra-rhyme. Mini-money muna lang ako kasi lahat naman sila pare-parehas. 3,500 to 15,000. Nung click ko yung evaluate, after 30 seconds, lumabas yung totoo niyang kulay. Yung totoo niyang offer bale at doon na lumabas yung 2,000 pesos. 2,005 na offer niya sa akin. So, kinlik ko yung apply, nakita ko yung kanyang breakdown. So, yung 2,500. And nung nakita kong 30 days, sabi ko, oh, parang okay to ha kasi long term. Kunyari. Pero, tingin sa baba. At makikita mo yung amount received, 1,750. Which means, magbabawas po siya ng 750 na sabi niya total fee. So, service fee, admin fee, whatever fee yan. Pero pinapalabas niya parang wala daw interest. Pero, after 10 days, babayaran mo ng almost, parang strategy siya kumbaga. So, 2,000 yung babayaran mo after 10 days. Second payment, after 10 days. And then, after 10 days, 250, 250. So, ganun yung style niya, which parang ko pa rin bet. Sana naging tulad na lang sana siya dun kay OLP, tsaka kay Peso Ready. Buo mong matatanggap. At saka babayaran mo na lang kasama yung interest. Total, taas naman pala ng kakaltas niya, di sana buo na lang yung binigay. Pagkatapos after 30 days mo na lang bayaran kasama na yung kanyang pinato. So, ito si Bene, hindi po siya kasing promising. Ewan ko sa inyo, pero para sa akin, hindi siya okay ha. Dapat pinag-iisipan bago nyo i-download. 0% interest daw. Pero kakaltas siya ng 750, mataas pa rin yung service fee niya. So, ganun pa rin yun. Hindi ko bet yung mga ganito, guys. Pero nasa inyo yan, ha? Kasi sabi ko nga, dapat pinag-iisipan yung mga ganito dahil hindi po laruan yung mga loan apps. So, pwedeng maging sanhi ng sakit ng ulo kung hindi nyo po naintindihan yung loan terms at saka pindot lang kayo ng pindot, di nabayaran. At yung gusto pa naman sana natin, yung maganda dito is prevention is always better than cure. So, kilalanin muna yung isang loan app bago kayo mag-download para mas aware kayo at mas alam nyo yung kung anong dapat i-expect nyo dito. So, I hope meron kayo natutunan sa video na to, guys, ha? Now you know. And that's all for today. I'll see you on my next vlog. Bye!